Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, ano man ang ating mga ginagawa. Una dikit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumas sa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na buhay at naghahari isang Diyos magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, sa masandaling ginagawa natin ang ating episode na ito. Ngayon ang simula ng Semana Santa, unang banal na linggo. Ang 7 araw na ating pag-uunina sa pasyon, kamatayan ni Jesus na nakapako sa krus. Isang linggo. Tamang-tama ang awiting isang linggong pag-ibig. Subalit hindi ito linggo ng kalendaryo. Ito ay sa mga panahon yan wala pang kalendaryo. Kaya hindi natin alam kung isang linggo yan, ilang araw yan, ilang buwan yun, o taon ang pangyayari yan. Ang sa atin lamang ay maniwala na lamang tayo sa tayo ay mga Katoliko at dapat na lamang natin isipin, i-recollect na lamang natin, bigyan na lamang natin ng refleksyon, ang pasyon at ang kamatayan ng ating Panginoon na nakapako sa krus. So ngayon, sa araw na ito ang naunang araw sa kalendaryo ng ating isang simbahan. Nauna ang Sunday. Pag-unang araw ang Sunday at pag-7 araw ang Sabado o Sabbath Day o 7th Day. So ngayon ay ang ating pagunita ng matagumpay na pagpasok ng ating Panginoon sa Jerusalem. Ito nga ay maituring natin parang isang, hindi lamang para kundi talagang isang people power. Sapagkat ang ating Panginoon, isang hamak na nakikita ng mga leader ng Jerusalem sa mga panahon yan. Isang mahina, isang palaboy na nagsasalita, nag-aaral at nagtuturo. Kaya kanilang pinapapatay na sa ganon mawala sa kanilang landas. Nagtuturo ng kabutihan. Ayaw ng mga Parisiyo, mga Sadusiyo, ng mga religious leaders na mayroon silang karibal sa paghihikayat sa mga tao. Kasamaan kontra sa kabutihan. At nakapasok sa Jerusalem sa Jesus, nasakay sa isang asno. At sinusundan ng mga taong nagbubunyi, umaawit ng Alleluia, umaawit ng Hosana sa kanyang pagiging hari, sa kanyang pagiging Diyos. Diyos ng mga Hudyo, hindi Diyos ng sanlibutan. Kung ating pagbatayan ang paniniwala ng mga Hudyo tungkol sa pagiging hari ni Kristo. Matagumpay ang kanyang pagpasok sa Jerusalem. Subalit sa mga sumusunod na mga pagkakataon, mismo ang mga tao ang nagbubunyi ay isa na rin mga nagsisigaw na ipako sa krus si Jesus. Walang pagkakaiba sa politika sa ating bansa. Itapon si Marcos, alisin si Marcos, alisin si Duterte. Mamaya-maya ang susunod na sigaw ng mismong mga taong nagsisigaw na alisin si Duterte o si Marcos, sila uli ang nagsisigaw, ibalik si Marcos, ibalik si Duterte, ibalik ang dati. Sila pa rin. Yun ang nangyayari kung ating pag-aralang mabuti ang nangyayari sa Jerusalem. At nang bigyan ng hatol de Pilato si Jesus upang ipako sa krus. Subalit, ang pasyon, pagkapako at kamatayan ni Jesus sa krus
ay hindi isang pagkatalo. Hindi natin dapat ipagluksa sapagkat ito ay isang tagumpay. Tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Tagumpay ng anak sa kagustuhan ng ama na ibuwis niya ang kanyang buhay alang-alang sa ating kaligtasan. Hindi natin dapat pagluksahan ang kamatayan ng Panginoon. Hindi natin dapat bigyan ng anumang bahid ng pag-isip na natatalo ang Panginoon. Sapagkat sa 3 araw mula nang mamatay ang Panginoon, siya ay muling nabuhay. Ngunit ang kanyang kamatayan sa krus ng Biyernes Santo ay ang huling araw ng tinatawag nating panahon ng Kwaresma, season of Lent sa kalendaryo ng ating simbahan. Kaya ang isipin na lamang natin ang tagumpay ni Jesus sa krus. Patapos ang kanyang paghihirap, utay-utay ang kanyang katawan, gustay ang kanyang katawan, umaagos ang kanyang dugo, hanggang siya ay nakabitit sa krus, nilalait, nilapastangan. Subalit ito natin nakikita kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano tayo pinapatawad ng Diyos. Ng kanyang, nang bago siya namatay, kanyang hiningi sa kanyang ama na sana mapatawad ang mga makasalanan sapagkat hindi alam ang ginagawa. Napakadakilang araw o napakadakilang mga araw mula Sunday hanggang sa Biyernes. Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem at ang matagumpay na kamatayan ng ating Panginoon. Wala na tayong dapat pag-isipan pa kung hindi isa sa buhay. Magiging aral natin, magiging gabay natin, gabay ng ating pamumuhay, gabay ng ating pakikitungo sa kapwa, gabay ng ating pananampalataya sa Diyos, ang ating pagunita ng kanyang huling isang linggo sa mundo ito. Huling isang mundo saan huling 7 araw sa mundong ito saan na ipapakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal, kung paano tayo mapapatawad, kung paano tayo ihingi ng kapatawaran sa ating mga pagkakasala. Sana ang linggong ito ay magtapos ng ating paggugulitan ng kanyang kamatayan, ngunit magsimula ang ating muling pagkabuhay, ang ating pamumuhay sa kabutihan at sa kabanalan ayon sa kagustuhan ng Diyos. Hindi lamang ito mensahe para sa mga Katoliko, kundi mensahe ito para sa ating lahat, sa lahat ng naniniwala kay Kristo. Bagamat masasabi natin mayroong hindi naniniwala sa pagiging Diyos ni Kristo, ang lahat na ating matutuhan sa pagunita natin ng panahon ng Kwaresma ay nagpapakita, nagpapatunay ng iisang Diyos na may 3 persona. Saan nung bininyagan nga ang ating Panginoon bago siya lumabas upang mangaral, sa pamagitan ng isang tinig, nagpakita ang Ama, ito ang aking anak. At sa pamagitan ng isang ibon, nagpapakita ang banal na Espiritu habang bininyagan ang anak. 3 persona, magkakaibang persona sa iisang Diyos na nabubuhay at nakahari magpas sa walang hanggan.